grupo, sa ating samahan, sa ating dito sa church. Amen? So, when we sing, not just really sing, pero i-ano natin sa puso natin, damdamin natin bawat lyrics, gawin natin panalangin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Diyos, suwi patawarin sa aming sala.
presence, Lord. Ano man po yung pagkabahagi o difference namin sa isa't isa, Lord, we will be one in you. Amen. Through the power of the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Amen. Praise the Lord. So now, so tayong lahat ay mga kaupo. Let's be seated. Praise the Lord. At salamat po ngayong umaga na kasama natin si Sister Tess. Talagang si our kapamilya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, ipilitin ko po na matapos within 15 to 20 minutes. Praise God. Kasi ang hirap pong mag-explain. So, I will, gagawin ko na siyang, ang pagkawag doon? Random. Ayan ba yun? So, 15 to 20 minutes. So, i-ano ko na lang sa 20 minutes para start. Hallelujah. So, katulad po ng ating inawit, ang topic natin ngayong umaga ay Ephesians chapter 4 to 3 or Ephesians chapter 4, 3 to 5. Ayan. Basahin niyo natin sa English muna. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. So, yan, tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa umagang ito. Tulungan mo po kami na maintindihan at makakasap ang meaning ng aming pag-aaralan ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, kung pa aming nihiling. Amen. So, ngayon ay purahin ko po yung pagsasalita. Hallelujah. Sana makasap niyo. Praise the Lord. Hallelujah. So, ito po, kung titingnan natin sa Webster Merriam Dictionary, yung salitang unity, sabi niya dito, unity is the state of being united. Whole, buo, or in full agreement. It refers to a concept of harmony. Ayan, or combination of separate parts forming a undivided whole, kagaya ng katawan natin, di ba? Meron tayong ulo, may kamay, hindi naman tayo pwede lagi lahat tayo ay ulo, di ba? Hindi pwede lahat tayo ay kamay. At saka hindi rin pwedeng pag gustong lumakad ni paa, ayaw sumama ni katawan. Kailangan as a whole, di ba? Nakakita na ba kayo lalakad yung naiiwan yung katawan? Di ba? Wala pong ganon, di ba? So, unity represents cooperation among individuals. Ayan, cooperation among individuals, kahit na magkakaiba tayo ng background, ugali, pagkatao, kasi iba-iba tayo ng upbringing eh. Pero pagdating sa spiritual unity, tayo nagkakaisa because of the power of the Holy Spirit. Sabi niya sa English, in the band of peace, yung may kapayapaan. So, sabi niya, cooperation among individuals or groups, despite their differences, working together for a shared objective or purpose. So in other words, unity is oneness in purpose, moving in the same direction. Hindi yung papunta ako dito, papunta ka doon. Diba? We are one, we have oneness, pagkakaisa in one purpose, moving in one direction. Ano? Hallelujah. So we have a shared identity. Yun yung magkakaiba tayo, but we are one. We are, kahit magkakaiba tayo, we are one because of the spirit of unity with the bond of peace. Amen? So yun ang ating shared identity. Being united kahit magkakaiba tayo. That must be our shared identity bilang anak ng Diyos. Ayan. So, in biblical and theological sense,
oneness in diversity. Yan. Pagkakaisa sa pagkakaiba-iba. Diba? Magkakaiba pero iisa. May pagkakaisa. So, pansinin nyo, diba, kahit sa pagkanta o sa pagsasayaw nyo, sa pagkanta natin ng choir, o diba, hindi tayo kumakanta ng unison lang. Pwedeng kumanta ng ibang boses, halimbawa second voice, third voice, harmony, para lalong gumanda yung pagkanta. Pero lahat tayo kumakanta. O, iba nga lang yung pagkanta ko, mayroong second voice, kayo first voice. Yun po ang ibig sabihin. Hindi, ang ibig sabihin ng unity ay hindi yung maging kaparehas ko si Joyce, kaparehas ko si Melda, hindi po. Magkakaiba tayo, pero lahat tayo in the same boat na kumakanta. Katulad nga ng pagkanta. Katulad din ng mga orchestra, di ba? Different instruments sila. May gitara, may piano, may drums. Magkakaiba sila, unique talaga sila. Pero bakit ang ganda sa tunog? Kasi nga nagkakaisa yung tunog. Merong iisang nagbibit at iisa yung sheet ng nota na sinusunod. So yun po ang pagkakaisa na tinutukoy sa body of Christ. Yun nga. So mag-define natin na in unity sa ating pupunan ng mga Kristiyano is one is in purpose, moving in the same direction, hindi magkakaiba. Kaya nga di ba kung maalala niyo yung preaching ni Pastor Beto sa baba, di ba? Sa yung problema sa Corinthian, bakit sila nag-aaway? May division. Di ba? Kasi sabi nung ako kay Apollos, ako kay Paul. Sabi nung isa. Pero magkakaiba yung pero iisa sila sa purpose. Kaya tayo din ng tagasunod, hindi tayo din magkakaiba. Dapat iisa. Di ba? Amen? Amen. So, yung tinatawag na merong shared purpose. Ano ba yung shared purpose among us? Ito yun, it reflects a common devotion to Christ. Yun naman kaya nga sa paglilingkod sa Panginoon, in unity, hindi tayo dapat nagpapagalingan. Hindi tayo dapat nagkakampihan, kagaya ng kinanta natin. Hindi nag-iinggitan. Hindi nagbobosipan, hindi po ba? So yun kasi ang normal na problema sa isang church sa pagkakaisa. Di ba yung kinanta natin kaya pinili ko ikanta kasi andun na hindi nag-iinggitan, nagbabatian, kundi nagmamahalan. Amen po ba? Amen. Common, pero yun ang ating common mistakes din. Parang ang dali-dali, unity, magkaisa tayo. Kasi yung unity, hindi natin nililikhang tao yun. Yun yung unity na likha nung naging believer tayo, ang nagbigay ng unity na nag-unite sa atin the power of the Holy Spirit through the bond of peace. Andun na po yung unity since the beginning kasi ang reflection ng unity na makikita natin, yung Trinity, Godhead. Diba? Father, Son, Holy Spirit. Three distinct person pero they have one purpose. Diba? Anong purpose nila? For the salvation of humanity. Di po ba? So ganun po sana tayong body of Christ. Magkakaiba tayo pero mayroon tayong oneness in purpose and moving in one direction. So tatandaan po natin, shared purpose reflects a common devotion to Christ. Amen? We have a common devotion to Christ. Yung magre-reflect si Christ, kaya nga, di ba, ang sabi kaya di ba yung panalangin ni Jesus, Lord, make them one as we are one. Kasi pag nakita ng mundo, nire-represent kasi natin si Christ, di ba? Pag nakita ng mundo, kagaya ng testimony ni Joyce, lagi akong naririnig yung testimony ni Joyce, hindi naman sa na sinasabi ng mga kabahay niya sa boarding house, na kakaiba siya, nung nalaman born again siya, kaya pala ganyan ka. O, tingnan mo nga, gusto pa siyang imbitahin sa church na yun, o sa boarding house na yun, kasi kakaiba daw siya. Ibig sabihin, nakikita kay Joyce yung Christ likeness or Christ devotion niya sa pananampalataya niya sa Panginoon. Sana po ganun tayo lahat, Amen. Hindi naman sa yung amo ko, yung nalaman niya magpuproblema ako. Painiisip niya, saan ka na ikaw magsisimba sa Pilipinas pag umuwi ka? So it means, they acknowledge me being a church goer, a church worker. Talagang sinasabi ko sa kanila na kumakanta ako sa church. Nangangaral ako sa church. Ayan yung kaibigan ni Joyce. Ay, yung amo niya, ang anak ng amo niya.
Ayan, di ba na-share mo no, na ako ay ganun-ganun sa church. So nakakatulong yon na makita nila, ganun pala yung mga Christian. Kahit mga amo natin, maano nila. So, my employer knows that I'm a church goer. That I'm not just a church goer, I'm a seer. Lalo yung sinasabi sa kanila, kumakanta ako sa church, kaya nga ang holiday ko sa kanila, Sabado pa lang ng gabi, lumalabas na ako. Sabi ko, kakanta ako. So, doon ko dinideclare, pinoproklama sa kanila na I'm a Christian. Hallelujah. So, yun po, makikita natin, meron tayong shared purpose. I-reflect natin that we have a common devotion to Christ. Hindi a common na maipakita na, uy, ang galing-galing mo. Uy, ang galing-galing mo. Hindi po ganun. Diba? Amen. So, meron tayong unity through the band of peace. Hallelujah. Magkakasama, katulad ng walis tingteng. Diba? Diba yung walis tingteng? Yung pangwalis? Diba yung walis tingteng kung isang peraso lang siya, paano iwawalis yun? Ganun po ang ibig sabihin, we are sticking to one another. Bago maiwalis yung kailangan ganito kakapal. Para pag binalis mo, mawalis mo yung damo. Hindi kailangan yung tingting, isang piraso lang ganyan. Tutusukin mo siguro, pero kailan ka pa makakayari. Di ba? So, yun po ang ibig sabihin. So, in relationship and society, ito ang ibig sabihin ng unity. Unity in community or team means everyone is working toward the same goal regardless of their background. Diba? Working together to the same goal regardless of their background. Ibig sabihin, kasalanan dito yung kakayahan mo, kung ano ka. Kasi hindi mo pwedeng gaya, hindi natin pwedeng gayahin kung sino si Joyce, sino si Pastor Camille, sino si Sister Yuko, sino si Pastor Beto. Hindi natin siya pwedeng gayahin. May pagkakaiba-iba tayo, but we are working together in one goal, di ba? Ano yung goal na yun? Yung maiproklama, mai-reflect kung sino si Kristo sa buhay natin. Amen. Through the band of peace. Kasi nakikita ng mundo, para makita nila na, yung pala yung mga salvation, na-save na mga born again. Ayun pala sila. Ayun pala ang pagiging born again. Ayan. So makikita natin. So katulad ng pakbet, di ba? May mapait na ang palaya. May talong na minsan mapait. May okrang madulas. Di ba? Pero pag pinagsama-sama mo, kasama ng kamatis at bagoong, di ba ang sarap? Ayan. So yun po ang ibig sabihin ng unity. Hallelujah. Na sinasabi sa Ephesians 4:3. It is a supernatural harmonious band among God's people. Amen? Yes. Sustained by the power of the Holy Spirit. Nasabi ko nga, yung unity na yun, andun na yun. Kasi ang example o symbol is the Godhead family. Kaya nung naging born again tayo, andun na yung unity, that dwells in us through the power of the Holy Spirit, ini-maintain lang natin siya. So ngayon, meron tayong gagawin. Paano ma-maintain yung ating pagkakaisa. Pero before that, ang core concept ng unity is, it is a divine gift, not human creation. Kaya sabi ko kanina, hindi natin ito ginawa. Diyos ang may gawa. Kasi siya ang nagbigay ng halimbawa na unity. Father, Son, Holy Spirit, magkakaiba sila. Pero iisa yung kanilang purpose. Amen. So it means the unity already exists there. Ayan. We are only instructed to keep or maintain the unity rather than to create. Hindi natin siya pwede i-create. Sabihin natin sa bibig na, uy, magkaisa tayo. Paano yung magkakaisa kung wala ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa iyo at sa akin at kung wala ang band of peace at pagmamahal sa puso natin? Hindi natin pwede gawin. But through the power of the Holy Spirit and through the band of peace, magkakaroon po tayo ng unity. Hallelujah. So ano yung gagawin natin? Pangalawa muna. So hindi ang unity hindi pare-parehas. Amen? It does not demand that all believers must look or act or think exactly the same. Hindi pwedeng mag-isip si Joyce ng pag-iisip ko. Hindi ako pwedeng mag-isip ng pag-iisip niya. At ganun din po kayo. Amen? May pagkakaiba-iba yung isip natin. But we have to maintain this unity through the power of the Holy Spirit that dwells in us. Hallelujah. So, through the band of peace, sabi niya. So, the goal is to preserve this band of peace. This is our shared connection. Ang shared connection natin ay
band of peace. Our shared identity is, kahit magkakaiba tayo, but we are unity in one purpose and moving in one direction. Amen? Hallelujah. So in reality, si Apostle Paul, inaano niya na, believers are not asked to create this unity, but rather to actively maintain it through the band of peace. How? Diba, kami mga nagme-maintenance na, kailangan namin mag-maintenance. Kasi kung hindi kami inom ng maintenance, it will become worse. What we have, yung aking pagiging diabetic, cholesterol, it will go to worse. Praise the Lord. 4 years na ako nagme-maintenance. So, by the grace of God, I'm okay. Because nagme-maintenance ako. Sa unity, meron din tayong gagawing maintenance para mapanatili ang ating pagkakaisa. Maintenance, it is a relational virtues. Meron tayong gagawin active. Sabi niya dito, active maintenance. Pag sinabing maintenance, kagaya ko, ang maintenance kasi, kailangan sa everyday, kung anong oras ka uminom at kumain kahapon, ganun din ka rin kung iinom ngayong araw na to, consistently, interchangeably, every other day, or every day. Ito, same oras, halimbawa kasi kagaya ko sa umaga, ang pag-inom ko alas 8. Kailangan hindi ako lalampas alas 1, hindi ako inom ng alas 9 o alas 10. Kaya in the morning, advance na ako tumabangon, mauna bago sa alaga ko para magawa ko yung para sa sarili ko. Hindi pwedeng magkakaibang oras. Amen. Pare-parehas. Amen. So number 1, active maintenance is humility. Ayan. Humility. Ano ibig sabihin ng humility dito? Putting other first and acting without selfish ambition. Ayan. Basahin natin yan kasi wala na tayong basa dahil konti lang oras. 1 Peter chapter 3 verse 8 and 1 Peter 5:5. Humility, putting others first and acting without self-ambition. May pagpapakumbaba tayo. Putting others first. Kasi minsan talaga ang problema natin tao, ako. Diba? Me. Pangalawa, gentleness. Amen? Gentleness. Ano yung gentleness? Pagiging yung parang smooth or payapa ka, yung parang ganon. Hindi ka harsh. Ito masasabi ko lang, example ko yung sarili ko, mga kapatid, ano? Salamat sa nakakaunawa sa akin. Most of my misunderstanding, sabihin niyo sa akin, true or false, most of my misunderstanding is because of the tone of my voice. Kahit nagpapaliwanag lang ako, sinasabi ng galit ako, pero hindi ako galit. Kasi when I explain with all my emotions, doon ko na confirm yung ini-explain ko. Kasi, halimbawa nag-explain, ay, sorry, hindi ko may express kung ano yung gusto ko. Kung hindi ako, magpapaliwanag with the tone of my voice. True or false? Diba? Nagpapaliwanag lang ako sa sabihin ko galit ako. I'm just explaining and you said, I'm angry. I'm not angry. Diba? Ayan, Joyce, salamat kay Joyce. Unang-una, tsaka kay Ana. They know me. They know me. So I thank God for these persons na ginagamit ng Diyos. Salamat sa kanila kasi God talagang magsisend si Lord. Kasi ano tayo mga kapatid? Di ba nakita niyo yung isang punong mabubuwal na? Anong ginagawa natin? Lalagyan mo ng tungkad. Ganun po sana tayo bawat isa mga kapatid. Hindi ba nakita mo? Ayan na naman si Ate Diyos. Hindi ba? Mind your own, mind me. Naalala niyo yung preaching ni Pastor Joy nung Blooming Rose, Pastor John sa baba, di ba? Sasabihin natin, napaka-rude naman niya. Huwag mo na tayong mag-judge. Napag-aralan ko din yan eh. Reflect to yourself. Baka ikaw na nagsasabing rude si Marlene, ikaw din rude. Di ba? Alam niyo yung preaching ni Pastor John na yan na nabuksan lalo yung ano ko na. Kaya ngayon medyo tinitimpla ko na talaga yung sarili ko. Ay, siguro naman natin, kahit hindi kayo sa nakitang pagbabago ko. Amen! Praise the Lord! Diba? Lahat tayo. I love you, Ate Josie! Praise the Lord, diba? Pangatlo, na maintenance. Diba? Pangalawa, gentleness. Gentleness is responding with a mild and even tempered demeanor rather than acting harshly. Diba? Pag-aralan din po natin. Huwag lang ako.
Kayo din kasi dapat i-reflect nyo din. Ako din kaya, nakakaya, gano'n din ako. Kasi we cannot say na you are perfectly faith. Ay, perfectly, anong tawag doon? Perfect. Perfectly faith. Perfect. Hindi po. No one is perfect. Nobody is perfect. Tatandaan ko lahat natin. Ang perfect lang tandaan. So, pangatlo na maintenance, patience. Ito na. It requires discipline to enduring suffering o enduring the flows. And ano to, yung pagiging iba ng isang tao rather than striking back. Kasi diba, isa mo, may nagbibilang dito eh. Isa mo, ayan, dalawa mo, tatlo mo. Nagbibilang tayo, huwag tayo magbilang. Si Lord ba binilangan ka? Hindi po tayo binibilangan ni Lord. Amen. Lagi siyang nagbibigay ng way out at saka mahabang chances para tayo magbago. Kasi kung walang mahabang chances na binibigay si Lord sa atin, lahat tayo struck down na, patay na ngayon. Ganun po sana, maging ano tayo sa Panginoon. Bakit kailangan? Ay, number 4, meron pa pala na maintenance. Forbearing. Ayan. Forbearance. Bearing with one another in love. Along hindi lang bond of peace, kundi forbearing with one another in love. Forbearance. Ayan. We cannot experience harmony in the Lord without changing how we treat others. Hindi lang ako sasabihin yung si Ate Josie ganyan naman. Eh kayo kaya, baguhin niyo din yung paano nyo tingnan. Diba? Let us reflect sa katotohanan lang. Huwag ganon, diba? Paano mo kaya mamimintain yung aking ano pa, Ate Josie? Sampo rin sarili ko parang tama. Hindi ako pwede magsampo ng iba eh. Kasi ako kilala kay sarili ko. Kilala ko yung sarili ko na madaldal, padalos-dalos magsalita. Diba? Pero pinapakinggan ko naman po yung mga taong nagsasabi sa akin ng with love. Ayan, tapos na. Malapit na, malapit na. So, love. So, the core component of forbearing with one another is love. Hindi lang peace. Love. Amen? The core component to keep the unity in the bond of peace, living in harmony with love. Ayan. Hallelujah. Bakit ba kailangan? Ayan to. Conclusion na. 10 minutes more or 5 minutes. In conclusion, meron tatlong important na katotohanan about unity. Ano yun? Number 1, it is the desire of our God. It is the desire of Jesus sa John chapter 17, 21 and 22. Father, let them be one as we are one. So, desire ng God na ang kanyang body, the body of Christ, ay magkaisa. Amen? His prayer, yun yung prayer niya, that they may be one as we are one. Ayan. Pangalawa, it is the delight of the saved. Describe how harmony among believers, yung pagkakatugma-tugma. Kasi kung meron tayong pagkakatugma, andun yung relation, yung aroma, yung kinanta natin, diba? Yung sa Psalms 133 verse 1 that, behold how good and how pleasant it is for brethren together to dwell in unity, to dwell together in unity. How good and how pleasant. So yun po yung aroma niya. How good and how pleasant. Kasi di ba pag sinabi natin pleasant, patungkol sa amoy. So ano ang amoy natin? Ano yung amoy natin? Di nga lang. Sinabi ko na kanina, yung amoy natin, our devotion for Christ in unity. Pag meron tayong unity, nagre-reflect si Christ, yung ating devotion, yun yung ating amoy. So yun yung naaamoy ng mga kabahay ni Joyce. Yung devotion niya kay Kristo. Amen? Hallelujah. So yun ang ating amoy ha mga kapatid ha. Our commitment and devotion to Christ. Ayun, so delight yun yung, it is the delight of the believer. Yun yung katotohanan ng unity. Desire ng God sa atin. Pangalawa, yun yung delight natin, yung delight, yung pleasantness, yung sinasabi sa Psalms 100 how good and how pleasant. Amen? So, andun yung pagkakatugma-tugma natin. It is the expression of God's grace and a supreme source of joy for those who share a common faith, yung unity. Amen? Na sinasabi sa Psalms 133 verse 1. Malapit na. So, pangalawa, ito yung
kinakatakot ni Satanas, ay pangatlo na important sa unity, ito yung kinakatakot ni Satanas, that we will become a winning team. Kaya kung nagkakawatak-watak tayo, hindi tayo nagkakasundo, tuwang-tuwa siya. Pero kung tayo nagkakaisa, we are a winning team, ninenervous siya, natatakot siya. Bakit? Wala na siyang companion eh. Tuwang-tuwa siya, diba? So harmony and togetherness among Christian act as the ultimate weapon against evil, discord, and division. Alam ko po mga kapatid, ever since naging Kristiyano tayo, marami tayong narinig na preaching about unity. So today's lesson is only a reminder. Amen? Paul counsels the people of Ephesus not to be divided by their former status. Ano ba yung former status natin? Isang makasalanang Gentile between Jews. Diba? Gentile and Jews. We are Gentiles. So now, when we become follower of Christ, we become spiritual Gentiles. So yun, ang Diyos ang ipagmalaki ng sino mang ibig, magmalaki. So kung meron tayong espiritu mapagmalaki, huwag yung status mo pagmalaki mo. Ang pagmalaki mo si Kristo, yung pagiging born again natin. Amen? Amen? Hallelujah. So review. Our active maintenance is, yung number 1, humility, gentleness, patience, and forbearance with one another with love. In the bond of peace, may pagkakatugma-tugma tayo in spite of our differences.